Bismillah. Isipin mo hinati ng isang tao ang buwan sa dalawa. Dumaloy ang tubig mula sa kanyang mga daliri. Ang mga puno'y lumapit at ang mga bato'y bumati sa kanya. Hindi ito alamat. Ito ang mga tunay na himala ng huling sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto mong malaman, tapusin hanggang dulo ang mga himalang ginawa ng Propeta Muhammad. Pagbiyak sa dibdib ng propeta. Dumating sa akin ang dalawang anghel. Hinawakan nila ako, binuksan ang aking dibdib, kinuha ang aking puso at hinugasan ito sa isang palayok na ginto na puno ng tubig zamzam. Pagkatapos ay ibinalik nila ito at muling isinara ang aking dibdib. Hadith Sahih Muslim 162, 164. Paliwanag. Dalawang beses nangyari ito nang siya ay bata pa at nang siya'y bago umakyat ng langit. Inalis ng anghel ang bahid ng kasamaan o waswas, bulong ng syaitan mula sa kanyang puso. Muling nangyari bago siya umakyat sa Isra wal Mi'raj bilang paghahanda sa pagharap sa Allah. Aral mula dito, ito ay tanda ng kalinisan at pagiging dalisay ng puso ni Propeta Muhammad, walang kapantay sa mga tao. Paglimlim ng ulap sa propeta. Habang si Muhammad ay bata pa, kapag siya ay naglalakad sa disyerto, may ulap na lumilim sa kanya. At nang siya ay naglalakbay kasama ni Maysara, alipin ni Khadija, nakita ito ni Maysara, isang ulap na laging nasa itaas niya upang hindi siya mainitan. Hadith Ibn Sa'ad al-Tabari at Ibn Hajar. Paliwanag, ito ay bago pa siya maging propeta, bilang paunang tanda ng kanyang pagiging pinili ng Allah. Kahit sa init ng disyerto, hindi siya tinatamaan ng araw, isang pagpapahiwatig ng proteksyon ni Allah. Aral mula dito, ipinakita ng Allah ang paggalang ng kalikasan sa kanyang sugo tulad ng paggalang ng mga nilalang sa propeta. Hadith Sahih Muslim 2277. Pagbati ng bato at puno sa propeta. Bago pa ako naging propeta, walang bato o punong aking madaanan sa Makkah, maliban sa nagsasabi, Assalamu alayka, Ya Rasulullah. Hadith Tirmidhi 3626. Ang bato sa Makkah, kung saan ako madalas dumaan, ay binabati ako tuwing dadaanan ko. Paliwanag, bago pa siya hirangin bilang propeta, ang mga bato at puno ay kumikilala na sa kanya. Isa itong himala ng pagkilala ng mga nilalang sa propeta ng Allah. Paglapit ng puno sa propeta. Isang araw tinawag ng propeta ang isang punong kahoy at ito'y lumapit sa kanya sa lupa hanggang ito ay nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ay inutusan niya itong bumalik at ito ay bumalik sa dating lugar. Hadith Muslim 2278. Paliwanag, ang puno ay sumunod sa utos ng propeta bilang patunay ng kapangyarihan ni Allah na nakapaloob sa kanyang sugo. Paglabas ng tubig sa kamay ng propeta. Sa Hudaybiyah, higit 1,400 sahaba ang uminom at naghugas mula sa tubig na lumabas sa pagitan ng mga daliri ng propeta. Ipinakita ni Allah ang barakah sa propeta. Mula sa kanyang katawan ay nagbigay buhay ang tubig. Hadith Al-Bukhari 3576. Pagtangkang pagpatay sa propeta. Nang tangkain ng Quraysh na patayin ang propeta habang natutulog, pinalabo ni Allah ang kanilang paningin. Surah Yasin 36 at nilagyan namin ng harang sa harap at sa likod nila, kaya't hindi nila siya nakita. Aral mula dito, ang propeta ay nasa ilalim ng direktang proteksyon ng Allah, kaya't walang nakasakit sa kanya nang hindi pinahintulutan. Hiling ng propeta pabalikin ang araw. Isang araw, habang siya ay nakahiga si Ali, radiyallahu anhu, ang oras ng asar ay lumipas na, humiling si propeta. Kay Allah na ibalik ang araw upang makapagdasal si Ali at ang araw ay bumalik sa ibabaw ng bundok.
Hadith, Ahmad, 5,218. Paliwanag dito, ipinahayag ng ilang ulama tulad ni Al-Baihaqi na ito ay isang karamat, himala, na pinahintulutan ni Allah para sa kanyang propeta. Ang pag-iyak ng puno sa propeta. Nang umakyat ang propeta, sa minbar iniwan niya ang dating pinagtatalumpatian ng punong kahoy ay umiyak na parang bata. Nilapitan niya ito at niyakap hanggang ito ay tumahimik. Hadith, Bukhari, 3,584. Kahit mga walang buhay na bagay ay nakadarama ng kalungkutan sa paglayo ng propeta. Ang pag-iyak ng punong ito ay patunay ng pag-ibig ng kalikasan sa sugo ng Allah. Maliit na sisidlan ng tubig ng propeta. Sa digmaan ng Tabuk, uminom ang buong hukbo mula sa maliit na sisidlan sa kamay ng propeta at napuno ang lahat ng sisidlan. Paliwanag, maraming ulit itong nangyari sa Khandak, Tabuk, Hudaybiyah at iba pa. Ipinakita ni Allah ang barakah ng kanyang propeta sa pagkain at inumin. Hadith, Bukhari, 4,102. Lalaking bulag nakakita. Isang lalaki na bulag ang lumapit sa propeta at itinuro sa kanya ng propeta ang dua. Nang gawin niya ito, siya ay muling nakakita dua ng bulag. Mashhur. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyihi rahmah. Hadith sahih. Tirmidhi 3,578. Kamelyong umiyak sa propeta. Isang kamelyo ang lumapit sa propeta at umiyak. Pinahiran niya ito at sinabi, "Sino ang may-ari nito? Hindi mo ba naririnig ang daing niya na pinapagod mo siya?" Hadith, Abu Dawud, 2,850. Ang mga hayop ay kumikilala sa propeta at nagrereklamo sa kanya, tanda ng kanyang awa sa lahat ng nilalang. Hinati ang buwan ng propeta. Itinuro ng propeta ang kanyang daliri sa buwan at ang buwan ay nahati sa dalawa. Nakita ng mga Quraysh sa magkabilang bundok ng Makkah. Bukhari 3,637. Muslim 2,802. Paliwanag tungkol dito. Nang hingin ng mga Quraysh, mga kalaban ni propeta, ang isang palatandaan o himala upang patunayan na siya ay tunay na sugo. Itinuro ni Propeta Muhammad ang kanyang daliri sa buwan at ito ay nabiyak sa dalawa sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ay nagsabi ang propeta, "O Allah, magpatotoo ka." Sahih al-Bukhari 3,868. Sahih Muslim 2,800. Ang mga tao noon sa Makkah ay nakakita mismo sa paghahati ng buwan, Isra wal Mi'raj, pag-akyat sa langit. Mula Makkah, sumakay ang propeta sa burak, naglakbay sa Masjid al-Aqsa, at umakyat sa 7 baitang ng langit. Doon niya nakadaupang palad ang mga propeta at tinanggap ang sala, regalo para sa umma. Surah Al-Isra 17:1 at may iba pang himala ang propeta. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang mga tanda ni propeta Muhammad, mga himalang hindi para sa palabas, kundi paalala na ang Allah ay may kapangyarihang walang hanggan. Ngunit tandaan, ang pinakadakilang himala ay nananatili sa ating mga kamay, ang Quran. Ito ang buhay na himala na gumagabay, nagpapagaling, at nagliligtas sa puso ng sinumang maniniwala. Kaya kung tunay mong mahal ang propeta, sundin mo ang kanyang mga yapak, isabuhay ang kanyang sunnah, at huwag mong hayaang mamatay ang ilaw ng Islam sa iyong puso.